Magandang araw po mga kababayan. Welcome sa isang panibagong episode ng The Cusp. Ako po si Doy Santos, ang inyong lingkod. Ako po ay may mahigit na 20 taon na po na nagsisilbi bilang isang international development advisor at policy expert po sa larangan ng ekonomiya at polisiya po hinggil sa paglalago ng industriya. Ako po ay nakapag-serbisyo na po sa mga iba't ibang gobyerno dito sa Australia at sa Pilipinas po. Kababalik ko lang po mula sa Pilipinas kung saan po nakilahok po ako sa mga diskusyon ukol sa economic chacha. Sa Senado po at sa Kamara de Representante at sa mga iba't ibang forum din ho. Ito po ay kontinwasyon po ng aking pong pagbibigay ng abiso sa mga iba't ibang mga opisyal ng gobyerno, katulad po ni Senator Robin Padilla, yung chairman po ng Committee on Charter Change, Charter Revisions. So, ang ating pong topic sa araw na to ay yung UP School of Economics discussion paper. Nakalalabas lang po. At dahil po kalalabas lang nito, hindi ko po talagang nahihimay ng mabuti. Ito po yung mga initial ko pong mga komento. Ngunit, meron na po tayong masasabi hinggil dito. Ang ating diskusyon, ang ating pong pag-rerepaso nitong papel na to, susundan po natin yung struktura ng kanilang papel, no? So, ang paper po na yan na sinulat ni Monsod at iba pa ay hinati sa 3 parte at yun din po ang susundan ko. Sa unang bahagi po, sinasagot nila yung tanong, sarado nga ba ang Pilipinas? Ayon sa mga iba't ibang sukatan ng foreign equity restrictions. Ang pangalawang bahagi po, so yun po ang pagtutuunan po natin ng pansin tong araw na to. Ang pangalawang bahagi, yung part 2 na ilalabas po natin pagkatapos nito, tinutukoy po nila yung issue na kung may kinalaman nga ba ang foreign ownership sa pag-akit sa mga FDI. At ang pangatlong bahagi, sinasagot din po nila ang tanong, may kinalaman nga ba ang foreign direct investment o FDI sa pag-unlad ng ekonomiya. So, yun po. So, ngayon po, since ito po yung ang ating pong punto de vista dito ay tayo po ay pabor sa pagluluwag ng ating ekonomiya. Tayo po ay pabor sa RBH 6 at 7. Ngunit, mahalaga po na tignan po natin yung mga argumento laban dito. So, nagsisimula po ang papel ni na Monsod sa pagtalakay po sa issue kung sarado nga ba talaga ang Pilipinas. Ano? At sinasagot po nila yung ebidensya nga po na linatag ng NEDA sa mga hearing po ng Kongreso. So ang sukatan po kung mahigpit o maluwag ka sa pagpapapasok ng mga mag-aambag dito sa Pilipinas ay yung tinatawag na Regulatory Restrictiveness Index o RRI. Ngayon po, mahalaga po yung papel dahil hinimay-himayin po nila ang basihan po, ang basihan ng pagsukat nitong RRI na ito. And sinasabi nga po nila na may iba't ibang bahagi, no? Ang scoring system po ay base kung may mga provision ka ba na naghihigpit sa mga foreign investor o wala. Yun po yung pinakamabigat na component po ng RRI. Sinusundan po nito yung screening process, yung application process. Pero yung first base, kumbaga, kung tawagin natin, kung makakapasok nga ba sila o hindi. Dahil kung hindi sila makakapasok, edi baliwala kung yung application process at lahat pa. Hindi mo na isi-screen kung bawal silang pumasok.
Ano? So yun po yung pinakamahalagang parte ng RRI. Ngayon po, ayon po sa OECD, at o nga pala, ano nga ba ang ibig sabihin ng OECD? Yung OECD, yun po yung Organization for Economic Cooperation and Development. Ang headquarters po niya nasa Paris, sa Pransya. At ito po ay isang organisasyon ng mga matatanyag na bansa. Ngunit may sumasali na rin ng mga developing economy katulad ng Mexico, South Korea. At ngayon, gumawa po sila ng index tungkol sa foreign direct investment at sinama po nila sa pagsukat yung mga ASEAN countries. At ito po yung scoring system ayon po sa papel at ito nga po naman talaga yung sistema nila. Kapag po kapag po talagang sarado ang bansa sa pagpasok ng foreign equity, ibig sabihin po bawal po 0%, 100% dapat local yung Filipino, kunwari, kailangan 100%, 0% foreign equity. Pag wala pong pinapayagang pumasok, the score, kasi ang score nito ng RRI is from 0 to 1. So ang score ay magiging 1. Ibig sabihin, absolute restriction yan. 0, wala, hindi pwede. No, mag-invest. Kahit maliit lang na porsyento doon sa kumpanya, bawal. Ngayon, if majority foreign control is not allowed, ibig sabihin, pwede silang pumasok pero hindi pwedeng maging majority or 50% plus 1. Kunwari, 51%. Pag less than 50% yung pwedeng maging share ng foreign investor, 0.5 yung magiging score ninyo. And then, kapag there is a requirement of a domestic minority holding, ibig sabihin, pwedeng majority foreign-owned, pero kailangan may ka-partner o may ka-joint venture, then the score is 0.25. Mahalaga po na malaman po natin yung scoring system po, ano? Dahil nga po, ginagamit po yung RRI sa mga iba't ibang diskusyon, importante po na maintindihan po natin ang ibig sabihin po nito. Ngayon po, mahalaga po tignan po natin, saan ba tayo? Saan ba tayo kumpara sa mga ibang bansa, no? Sa scoring system na ito. Nakikita po natin, tayo po yung pula dyan. Ngayon, the higher is the score, the closer it is to 1, ibig sabihin, mas restrictive po tayo. At yung average po ng OECD, yun po yung itim na bar. Diyan po sa bandang gitna, no? So nakikita po natin na tayo po ay ang pangatlong pinaka mahigpit sa pagpapasok ng mga foreign investors sa ating bansa. No? Ang tumatalo lang po sa atin ay ang Libya at ang Palestine. Na alam naman po natin may embargo po diyan sa mga bansang iyan. Ano? At nagkakagera po, ano? So, pagkatapos nila, tayo na, no? Ngayon, in fairness, yung mga ating karatig bansa dito sa ASEAN, katulad ng Indonesia, malapit din ang score nila sa atin, no? Ang katabi po natin diyan ay Indonesia, katabi ng Indonesia ang Thailand, no? Pero ang Vietnam po, yun po yung asul. Kita po natin, no? So mamaya po, ikukumpara natin ang Pilipinas at ang Vietnam kasi yun po ngayon ang tinatawag na parang poster child po ng foreign investor ngayon eh. Sila po kasi ang nakakaakit po ng higit sa nakararaming pledges mula po sa mga iba't ibang bansa, no? So, yun po tayo, yun po yung standing natin, ano? Ngayon, ang sinasabi nila nang kini-question ngayon nila yung scoring system. Kumbaga kung sa referee, 'di ba? May referee, may laro, kini-question nila yung yung sistema ng yung ng pihit ng referee ng foul. Oops. Okay. Foul ka diyan, you know, nagbibigay sila po ng duda sa atin kung maayos nga ba itong scoring methodology na ito. Bakit ko po sinabi yan? Dito po sa papel nila, no? So, kinumpara nila ang Pilipinas at ang Vietnam at inisa-isa po nila yung mga sektor na ginagamit po na sinusukatan na tinitignan ng OECD.
Alright? Ang naka-bold po, yun po yung mga sakop ng RBH 6 and 7. Yung economic chacha ngayon na pinag-uusapan. Ano? Kasama po doon ay electricity, yung mga utilities, public services, electricity distribution, ang education po wala sa scoring system nila. Yun po, isa higher education. Ang gustong kasama po sa RBH. Yung mga telecoms, public services, transport, yan. And ang huli is advertising na isa siyang subsector ng media. Ayan po. So, nakikita po natin, no, ang highlight ko naman po, yung mga sector na mataas po ang ating pong index, no, mahigit either 0.5 or mas mataas po or mataas ng konti, no, kumpara sa iba. So, nakikita po natin ano, katulad ng agriculture, no, 0.675. So mataas po 'yon, ano. Samantalang ang Vietnam ay 0.063. Sorry po, medyo maliit, ano. Babanggitin ko na lang po. Susubukan pong lakihan tong screen. Sakupin ko na yung buong screen, ano, para makita po ninyo, ano. Ayan, ayun po, ayun. So, katulad po ng agriculture, ang sinasabi po nila, 60-40 kasi ang agriculture, according to Article 12, Section 2 ng Constitution. 40% in the processing of rice, corn, after 30 years, PD 194. No, 0% foreign equity in the practice of the profession of agriculture by corporations, no, not listed in the corporate practice in the 11th negative list. So ang agriculture sarado at hindi nila binabanggit ay ang lupa. Lupa bawal na magmay-ari ang mga dayuhan. So isa pong mahalagang input po 'yan sa agriculture. Maliban po sa pag-practice ng profession or yung pagtatag ng korporasyon. Kung pwede mo bang angkinin yung lupa, no? So, isang malaking barrier yan. Kaya nga, napakababa po ng productivity ng ating agricultural sector. Ang Vietnam, maliit lang yung kanilang restrictiveness index, halos 1/10 yung ating score, ano? Yung forestry, fisheries, mining. So, ganun din, 0.5, 0.5, 0.5. Dahil lahat po sila ay 40%, 60-40. 40% lang yung pwedeng hawakan ng mga foreign investor. And then, sinasabi po nila, okay, ang electricity generation, matagal na raw na pwedeng 100%, okay, pero yung distribution ay hindi pa rin, subject pa rin sa 60-40. No? 40% lang ang limit. Kaya 0.5 dahil minority sila. Ano? And then, construction, may mga media, transportation, yan yung mga covered po ng Public Sector Services Act, telco, advertising. Yung business services ay 0.75 dahil po citizenship is required for admission to the bar kung magiging abogado ka, 0% in the practice of the profession by corporations for law, accounting, engineering, etc. Magiging mahalaga po to dahil ang sasabihin po nila, mas mahalaga ang technical know-how ng mga tao na dadalhin ng mga foreign investor kaysa sa kapital. Mas importante daw yon. Ang magiging problema po sa argumentong yon ay bawal po mag-practice ng mga professions ang mga dayuhan. So paano mo ngayon isi-square yon, ano? Paano mo parang makakapigil po yon sa pagpasok ng mga talento dito sa ating bansa. So ang overall score po natin, total equity index, ay 0.282. At ang Vietnam naman po ay 0.077. So malaki po yung agwat. Malaki po yung agwat ng Vietnam at Pilipinas. Nakita naman po natin yung positioning nila doon sa ranking kanina na pinakita ko po sa inyo. So, ang findings po nila, ito pong sinasabi nila,
given, ito po quote sa papel nila, given that the statutory equity restrictions are comparable in manufacturing, where there's no restriction, 100% manufacturing, pwede. Transport, restricted to less than 50%, communications, restricted to less than 50%, and possibly electricity generation. Ngayon, ang dahilan nila doon is because 0.5 ang score ng Pilipinas dahil may constitutional restriction. Kailangan 60-40. Pero sa Vietnam, walang provision na ganon, ngunit state monopoly daw ang distribution and transmission. No, yung electricity transmission wires and distribution. No, lahat is state-owned. So kumbaga, okay, wala nga provision, ngunit ang estado may hawak ng electricity power distribution. So halos parehas lang. Yun po yung argument nila. So given that, the question arises as to how statutory restrictions per se can be argued to have been decisive in the miracle of Vietnam's manufacturing exports relative to the Philippines' mediocre performance. Yun po ang kanilang obserbasyon. At in addition, sinasabi po nila, a further point to note is that both the executive and legislative, even before and up to now, have the opportunity to lift equity restrictions to some sectors, if only they wanted to do so. So, sinasabi nila, hindi mo naman kailangan magtsatsa. Kaya naman ng, kasi ang professions, balikan nga natin, business services or professions, nasa constitution na sinasabi ng unless otherwise provided by law. So pwede nang i-legislate ng Kongreso na payagang pumasok yung mga professionals. Totoo naman. And then other things like yung mga sa mining, 0.5 tayo dyan, 60-40. Ngunit meron ng judgment ang Supreme Court noong 2004 pa na 100% foreign ownership ang pwede under an FTAA kung tawagin, or yung Financial and Technical Assistance Agreement. It's assumed to be rather ngunit ang OECD hindi nila raw pinansin yon dahil exceptional daw. Dahil kailangan may pirma nung presidente, may pahintulot po para mag-sign ng FTAA. So, ang katwiran po nila, anyway, so kahit walang tsa-tsa, pwede naman mag-FTAA. Ano ba ang problema? Bakit ganon? At yung manufacturing daw, puro zero naman ang score natin, no? Mas maluwag pa nga tayo, 100% foreign-owned, pwede na sa manufacturing, yung mga pabrika. Ngunit, bakit walang pumapasok na pabrika sa Pilipinas? Ngayon, ito po ang dahilan kung bakit po yun, So, ito po, yung dahilan po kung bakit po walang pabrika na nagtatayo sa Pilipinas ay dahil po napakamahal po ng kuryente. Napakamahal. Ito po, halos 2 times po, doble po yung presyo ng kuryente sa Pilipinas kumpara sa Vietnam. Ito po ang Pilipinas, ito po ang Pilipinas, yung naka-circle dyan. Ito po yung Vietnam, halos kalahati lang nung cost natin. And then, 30% po, or 30% po, ng halaga ng ating kuryente ay nasa distribution and transmission. 30%. Pag sinuma total mo tong dalawang to, 30%. So, yun po ang dahilan kung bakit po walang pabrika rito. Dahil ang kuryente po ay isang malaking component ng kanilang gastusin sa pagpapaandar ng mga makina. Matakaw sila sa kuryente, And so, second lamang tayo sa Singapore in terms of yung cost ng electricity per kilowatt hour. Kaya hindi sulit kahit ano pang mga fiscal incentive ang ibigay mo sa kanila, ayaw nilang pumasok Dahil kunwari 25%
yung tax natin, binigyan mo at mas mababa, kunwari, diniskwento mo yon. Ngunit kung 30% o 40% naman yung halaga ng kuryente mo sa overhead mo, kinakain lang yung incentive nung halaga nung yung gastos mo sa kuryente. Mas sulit na itayo mo sa Vietnam. Okay? Ngayon, well, so what? 100% pwede naman sa electricity generation ang Pilipinas, di ba? Yun ang katwiran nila. Ngunit ito alam niyo po ba na yung isang malaking bahagi ng ating kuryente ay nanggagaling sa Malampaya, no? Malampaya, yung isang isang reserve na nasa South China Sea na matagal na po tayong humuhugot ng oil and gas mula doon at kino-convert po natin, sinusunog po natin yon para magkaroon ng kuryente, ng power generation, no, yung mga. So, ngayon halos 40% yata nung ating kuryente ay nanggagaling doon. Ngayon, matagal na po nating gustong i-expand yung pag-explore, yung paghahanap ng iba pang mga reserve dahil marami po dito po sa Scarborough Shoal and sa Reed Bank kung tawagin. Gusto po natin magkaroon ng exploration diyan. Ngunit hindi po tayo pinayagan ng Supreme Court dahil meron pong yung FTAA na tinatawag kanina, 100% pwede sana. Ngayon, dahil po ito ay nasa South China Sea, na nasa loob po nung 9 dash line ng China, ito po, ilalayo ko po yan. Ano ko po sa mapa, para makita po ninyo. Ayan po, nasa loob po ng 9 dash line. Itong mga reserves na to. Diyan po sana tayo exploring Okay? So ano nangyari? Nakipag-tie up po tayo, may claim po ang China diyan at ang Vietnam. Nag-memorandum of understanding tayo. Ang Philippine government tsaka yung Vietnam and Chinese government ay nagpumirma noong 2005 pa na magkakaroon po ng Joint Maritime Seismic Undertaking. Ano po ibig sabihin nun? Testingan nila, titignan nila kung meron ng mga nakabaon doon, sa ilalim po ng seabed. So mahirap pong humukay doon. Kailangan mo ng makabagong teknolohiya at mga ekwipo para gawin yan. Kailangan mo ng kaalaman. Malaking kapital po ang gugugulin natin at kinokontest nga ng ating karatig bansa. So ang ginawa nung time pa ni Gloria yan, nagpirmahan sila, tripartite. 3 po ang parties, kaya tripartite. Nagpirmahan sila na yung 3 maghahati-hati. Ngayon, sabi nila, for research purposes lang to. Ayun, ang sinabi po ng Supreme Court, kalalabas lang nung last year, nung isang taon lang, na bawal po yan. Bawal. Bakit? Bakit bawal yan? Kasi nga po, yung tawag nito, kailangan po, pagka ganyan, 60-40. Dahil that is, sinasabi po sa ating Mining Act, may Republic Act, and sa ating Constitution na yung exploration, yung natural resources daw, dapat po, hawak po natin. Lahat. So, paano mo ngayon isi-square yan? Paano ngayon yan? Ngayon, mahigit 20 taon na po yan, nabibinbin. Hindi makausad. And then last year, sinubukan po ni Bongbong na pumunta siya sa Beijing na makipag-tie up na lang diretso kay Xi Jinping. Pero hanggang sa ngayon, nagkagulo nga tayo after niya bumalik, wino-water cannon tayo sa ating resupply mission. Kaya pumunta ngayon siya sa Estados Unidos. Ngayon, iniimbita ngayon niya yung Estados Unidos at Japan na sila naman mag-exploring. Kaso yung hadlang pa rin ay ito. Dahil yung mga gobyernong yan, ng Vietnam at China, ayaw nila makipag-tie up na
minority stake lang sila. Hindi sila papayag sa ganon. No? Hindi rin sila pwedeng magtayo ng kumpanya sa Pilipinas na 100% own nila dahil sa tingin nila, yan po ang kayamanan nila. Hindi, so dapat hindi po dapat patas-patas ang hatian, no? So hindi tayo magkakasundo diyan. And ngayon, paubos na ang Malampaya. May ilang taon na lang 'yan. Although sinusubukan pa nilang extend yung buhay niya, mag-additional exploration diyan. Ngunit sinasabi nila hindi na raw magtatagal 'yan. Ngayon, kailangan nating idoble yung ating electricity generation at ito na sana yung sagot. Ngunit 2004 pa yung FTAA na pinayagan, sabi ng Supreme Court. Ngayon, 2024 na po. Hindi pa rin natin magawa-gawa, doon sa requirements na hinahanap nila. Kaya po, yung kuryente natin, i-import, ang mangyayari po, i-import po natin yung langis mula sa ibang bansa. At dahil nagkakagulo sa Ukraine, tumataas ang presyo ng langis. At habang umiigting po yung gulo dyan sa South China Sea, ay lalo pa po. Sana kung meron na po sana tayong in 20 years siguro, na itayo na sana natin yon, nagpa-pump out na tayo. And yung reserves po dyan ay mas malaki pa sana kaysa sa Malampaya. Sayang po, sayang yung kung tayo na sana yan, ay sana na tayo, hindi na tayo nag-import. So bababa yung halaga ng yung presyo ng ating kuryente dito sa bansa. At magiging energy independent na tayo. Ngayon, since tayo po ay sinusubukan po natin na maging moderno ang ating energy system, maging yung tinatawag na carbon neutral, na tanggalin yung polusyon, pinapapasok na po natin yung renewables. Ang magiging problema po natin, pag dumami yung mga windmill at yung mga solar na yan, ay yung stabilidad po ng ating power grid. Dahil kapag yung power supply mo ay intermittent, minsan bumubuga yung hangin, minsan may araw, pero minsan naman wala. So hihina ngayon yung generation mo. Kailangan mo nang magtayo ng mga storage facility. Ito pong project na to, ito po yung tinayo sa aming lugar dito nung lumago na at lumaki na yung porsyento na renewable po ang generation. So kami po dito sa South Australia, umaabot na po ng 75% renewable. Nung lumampas siya ng 50%, medyo nagiging unstable na yung grid. So ang nangyari, yung Tesla nagtayo, merong isang American company na nagtayo in less than 100 days nitong 100 megawatt na battery, yung Tesla Powerwall kung tawagin, large scale, So tinayo nila yan sa gitna ng disyerto, kinonect nila sa renewable, sa yung mga windmill. So kapag may times naman na sobra-sobra yung gene-generate ng mga renewables, isa-store mo yan. So that kapag humina na yung hangin, i-release mo ngayon yan sa power network. And in fact, kahit okay naman yung generation mo, minsan ang ginaganap din itong mga battery na to, tinastabilize nila yung grid. Ini-ensure na yung tinatawag na ancillary services. So may storage and ancillary services. Ngayon, ito yung magbibigay ng stabilidad sa ating power. Kaya nga nagka-blackout, di ba, sa Panay Island dahil hindi pantay yung demand and supply. So ang ginagawa nitong mga batteries na to, tinastabilize nila yan. Second by second yan. So may smart grid na sila na kami rito. And kaya nami-minimize yung mga blackout, yung mga power outages, and yung mga power shortages. Dahil alam naman po natin, pag nagka-shortage, sisingilin ka ng napakataas ng mga traditional fossil fuel na power generators. So ngayon, ito yung mga batteries na to, storage,
they provide grid ancillary service, grid stability, microgrid kung minsan pag na-cut off ka. Ito ay hindi na po power generation. Ito po ay power distribution, ano? Kung na hanggang ngayon ay subject pa rin sa 60-40. Kaya nga 0.5 yung restrictiveness natin. So nung nakaraan, kaya po lumago ang Vietnam at tayo po ay medyo humina, no, sa mga pabrika, pagtatayo ng mga pabrika ay dahil napakamahal ng ating kuryente. That is nung traditional pa yung model, yung power generation. Ngayon na nagta-transition na po tayo sa mga makabagong renewable sources of energy, ang magiging mahalaga ngayon ay yung electricity, yung grid, yung electricity distribution and transmission. Na kahit sa Public Services Act, sa Constitution, 60-40 pa rin. Nakikita po natin ang Vietnam, wala silang restriction, tayo, meron pa rin. So yun po yung magiging hadlang sa atin pong pag-modernize at pag-uunlad dito sa Pilipinas. No? Ang South Australia, nagsimula siya po yung pinaka-estado dito sa Australia na may pinakamahal na kuryente. At ngayon po, pagkatapos po nag-transition dito to renewable and storage, ay siya na po yung pinaka mas mababang halaga ng kuryente. No? So sana po, yun po ang pwedeng mangyari sa ating bansa. Ngunit, ang nagpapatakbo po nito ay French company. Ano? So 100% owned ng French company, yung Neoen. Amerikano yung nagtayo, French ang nagpapatakbo. So isipin nyo yun, ano? Sa Pilipinas, hindi pwedeng gawin to dahil sa 60-40 rule. So yun po ang problema po natin. At alam naman po natin na ang Vietnam at ang Pinas, matagal na pong nag-open up ang Vietnam mula po noong 1986 na nagkaroon po sila ng Doi Moi reforms. Nung panahon na yon, 1985, yung ating GDP per capita, yung kinikita ng bawat Pilipino, pag in-average mo, ay halos 3 times na ng Vietnam nung panahon na yon. Ngayon, nagbukas sila simula nung 86. Kasi yung sinasabi po ng paper na meron ng FTAA, kung ano, nung 2004 pa lang yun eh. And hanggang ngayon, hindi pa nga natin ma-fine-tune eh. So, hindi pa talaga tayo ganap na bukas, ano? And then, yung mga iba pang reforma, like yung banking, eh, naging, ano rin yun eh, gradual din yung retail, gradual din yung pagbubukas yan eh. Ang nakikita lang po natin yung sitwasyon ngayon. Pero mahabang proseso po yung pinagdaanan. Katulad ng Vietnam. Ngunit ang Vietnam, mas mabilis yung kanilang pagbubukas at wala nga silang linagay na restriction. So, kung kaya't, noong 2021, nakahabol na po sila, nalampasan na po nila tayo. At yung kanilang FDI ay umabot po ng 16. Ngayon po, yung huling figures, 2019 yan, ano? Yung huling figures, nasa 30 na. 30 billion US dollars. Bumalik tayo from 12.4 to less than 10 billion. So, hindi po tayo nakakapantay sa kanila ngayon sa pag-akit ng mga FDI. May kinalaman kaya ito sa ating restriction? Ayon, kayo na po ang maghumusga, no? Kung ganon. So, anyway, maraming pong salamat sa inyong pagdinig po sa akin pong explanation dito sa topic na to hinggil sa Chacha. At kung nagustuhan niyo naman po ang napanood ninyo, sana po bigyan niyo po ako ng like at mag-subscribe din po kayo. I-share po ninyo ito sa mga kaibigan ninyo at i-hit niyo po yung notification bell para po sa susunod, yung part 2 at part 3, ay masusubaybayan nyo po yung mga kasunod na episode sa seryeng ito. Nandyan po yung akin pong mga website details at social media details. Bigyan nyo po ako ng comments at feedback po sa aking comments section po sa ilalim. So, maraming salamat po. Muli po akong nagpapaalam sa inyo at nagbumabati ng isang magandang araw po. Sana po magkita-kita po tayo uli dito sa The Cusp.